Hello everyone, welcome back to the channel. Continuing our new round of conversations with local Filipino comic book creators. Ang ating guest ngayon ay part ng, actually sinabihan ako ni Sherry na interviewing ko daw yung part ng Sulyap 3 kasi 10th year anniversary nila. So one of Hello. yung ating mga alumni from Sulyap, Sir Kevin Ray Valentino, also the festival director of the Seven Lakes Comics Festival sa San Pablo. Hello, Yay. sir. Hello. Good evening. Good evening sa mga nakikinig. Hindi ko anumang oras, magandang araw sa inyo. Oo nga, kung ano mo Kasi hindi good naman to live. morning, good So, evening. hindi rin namin alam kung kailan kayo nakikinig. Tama, tama. Ah, so, yan. Last time nag-usap, pandemic pa. That was 4 years ago, 3 years. Oh my God. Ala. Tapos ang napag-usapan pa lang natin noon ay ano bang project mo noon? Bakokak. Hindi, parang hindi naman. Hindi, pre-pandemic yung ako. Pre-pandemic. Pero it's basically near kasi it's 2021, 2020. Tapos, ginagawa mo na ba yung current project mo noong time na yon? Ah, nung hindi pa siya, I guess. As in, Oo, parang oo may nga, I ideas remember na. kasi pinadalan mo ako ng PDF noon. O parang 9 pages pa lang or Parang whatever. yun nga ata yung dahilan kung bakit tayo nagkwentuhan eh. Ah. So, anyway, So, ayun, kakamustahin ko. Kamusta na yung project na yun? So, yun, sige. But speaking of which, I guess yung context niya, yung project na yun, ang pangalan niya is, yung Filipino title is Punot Dulo, while yung English edition, I guess, na will be published by Pico Mhm. is A Passing Bloom. So So, this is for our readers, ay for our readers, for our listeners, we're talking about a official pick-off entry, no? mm, For their festival. mm, And A Passing Bloom. ah, Which is parang sobrang interesting when I saw yung visuals nun kasi it was like alternate, fictional alternate ah, history. ah. So, yung parang shortest way of describing is para siyang sorry sa term, para siyang colonial western folk horror comics, ganun. Which is Ayun. parang, Na set, as in, mm, medyo hindi siya ginagalaw na genre or tema ng ibang creators. ah, I guess. Pero, Well, kasi mahirap. ang closest is yung kay Rubel. Oo, yung Depicto. Ay, hindi, sorry, Hindi, sorry. hindi, Yung yung other title niya. Yung, other one. Yung main mask na ganun. ah, Sorry, sorry. ah, kasi ano rin, Um, as in, it's set din during the uh, Spanish occupation. Pero yung sa'yo is more on, ano na, no? uh, American Spanish. saktong start ng American period. Mga So, 1903, ganun. it's yung Filipino-Spanish-American War. Yung kay Rebel. Yung kay Robel, Ah, parang ano pa eh, katipunan, so it's against ah, the ah. ano pa, the Spanish. Pero medyo Hmm. may pagka-steampunk yun eh. Yung sa'yo, mas darker. I guess. Pero, ano ba yun? Yung magical realism rin. Kasi nga, gumagamit rin ako ng folklore. Mm. Yun nga, yung treatment ko kasi parang, ano yun? Mythological creatures as invasive species. Ganun. Mm. Ah, So para mas maano yun. Actually available first chapter. You released yung first chapter last year. 90% of the first chapter. Uh, an excerpt from the first chapter nitong last na Seven Lakes. Tama? Seven Lakes, no? Ah. Seven Lakes. Uh, Ano so, ba? yun. Kamusta? Kamusta naman yung paggawa nitong this is different kasi this like for an entry for a comic book festival. Hmm. Uh, Meron bang main Ah, difference pag gagawa for pick-off and for hindi for an entry?
wala naman kasi yung realistically speaking, ginagawa ko rin lang naman siya kung when I can afford to make it. So, so kung wari, tiba-tiba sa projects or so work, ayun, pwede akong mag-set aside ng time para gawin yung pages. Tsaka, it started naman rin talaga na parang, wala, gusto ko talaga siyang ikwento na story. Tapos, it just so happens na nung 2021 nakita ko yung call There for was a call entries for na pick up. entries, no? There was a call for entries. Tapos sabi ko, may try nga. Tapos yun, nakapasok. Yun, so, mas, mas may dobleng obligasyon ko siyang to see it through, I guess, ganun. Pero so far, yung progress niya, may 5 pages pa ako natitira dun sa chapter 1. Tapos yun, so around 50, around below 60 pages yung chapter 1. Around 60 pages, tapos makakapaglabas ka ng chapter book. Would they, for the listeners, would they be expecting it this year, sa tingin mo? Oo naman, 5 pages na. Oo, kasi kailan ba yung pick-off? Ay, hindi. July yata. Pero ano yun, if ever yun nga, let's say, natapos ko na yung 5 pages na yun, translate ko pa siya into English. Para yun yung pick-up version. Pero yung Filipino version, ako na yung bahala, whatever. Kung ilalabas ko ulit as indie, naman kompleto. So, ang ano niyan is, nawala yung train of thought ko bigla. Uh, Aside from a passing bloom, punot dulo, I've seen you've done, parang last year, parang you've been posting a lot of artworks. Mga, last year ata yun. Yung mga paintings, Oo. digital paintings, right? Mm. Kasi the amount of work that you've done for it, pwede mo na siyang i-publish And, din eh. ang daming nagsasabi nga rin na ano ba to? Pa-publish nyo ba yan? Madaming, I guess, interested kung may kwento ba siya or whatever. Oo. Pero wala. As in, na-enjoy ko lang siyang mag-paint or Kasi parang, mag-drawing. di ba, you made several of it na parang animation. Ah, Oo. So, so, sequential siya. So, oo. parang sort of may kwento siya. Oo. I guess. Oh, kasi parang ano siya eh, parang tsaka ano siya eh, each of the pieces may dinidepict na nangyayari. Oo. Kasi naman, yung recurring theme lang naman, di ba, yung parang taong nagiging melancholic at nagmi-meander sa isang ah, distant space or whatever. Yun lang naman. Pero yun nga, kung kung gusto ko, pwede ko siyang pagtagpi-tagpiin. For sure. Oo, madali yun. Pero hindi ko pa Natuwa siya lang ako iniisip with talaga. with your transition to colored art kasi parang Oo. for the longest time I've known you for your line art. Oo. Ikaw yung parang Geoff Darrow ng Oo. Pilipinas Oo. eh. Oo. Tapos you parang gravitated toward to painting. Tapos digital, yes, digital. Oo. Ano yung nag-push nung transition na yun? Ah, matagal na rin kasi akong fan ni yung si Aaron Weisenfeld. Tuwan-tuwa ako sa paintings niya. Pero I guess yung nag-udyok talaga sa akin, yung nakita ko yung art niya, yung gumawa ng Fear and Hunger. Ano siya, para siyang RPG maker na game, na indie game. Tapos nakita ko yung character illustrations ng si Miro Haberlin. Natuwa ako kasi sobrang pure niya, na kita mo yung flawed yung anatomy or whatever, pero wala. Nailalabas niya yung gawa niya na as is, na ang ganda pa rin tingnan. Tapos na-inspire ako, gusto ko rin magganito yung parang rendering or whatever. So, nagsimula doon, trinay ko na rin mag-paint na hindi lang, di ba yung typical style ko dati yung parang lean clear or clear line. Hmm. Ayun. Oh, clear line talaga. Ano yun yung Ligne, Ah. Laire? Lean Ano na, clear. yun nga eh, as in, ang next question nun is, would you see yourself doing a sequential project
using that style that Yung, you're currently using? Or meron ka nang ginagawa? yung painting. Meron kasi akong gusto pang story, pero siya, gusto kong i-try yung format na webtoon. Na, Webtoon. oo, kasi yung, ewan ko kung not to toot my own horn, pero feeling ko mas mabilis ako siguro pag yung painting style na talaga kumpara dun sa yung, kuwari doon sa punot dulo, or yung may line art. Oh, kasi Kasi mas, ano kasi 'di ba, parang sobrang restrictive din mag line art kasi oo, kailangan mong detalyehan eh, especially with oo, your style ng line art. oo. Kumpara nga dun sa painted na, lalo na di ba parang ano, tinatap ko rin sina-upload mo na yung mga impressionist na parang, oh Hmm. ito, tumpok na kulay green na to, ito na yung puno or whatever. Parang ganon. Yeah. Feeling ko mas mabilis siya. So yung, since nabanggit ko na yung gusto ko rin gawing kwento, ano siya, parang siyang ano, parang ah horror, pero parang E.T. pero horror, ganon, na set in a mining town. So gusto kong paglaruan kasi yung mechanics or yung way na pagbabasa sa webtoon na parang aligned dun sa tema nung may UFO galing sa taas at may pagmimina dun sa mining town. Ganon. Oo nga. Gusto kong paglaruan yung It laro. would lend to yung Oo. yung horizontal Mm. scrolling niya. Oo. 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 Ganda. Ang Oo. only thing na nakikita ko is yung style that you're using is hindi siya yung hindi siya yung parang Oo. popular na ginagamit dun sa format na yun. Oo. Sobra. Pero yun, more on yung, I guess, ano bang tawag? Yung format more rather than the style. Gusto ko talagang, Uh, kasi di ba parang, yun yung page turn kasi niya, di ba yung parang, ano, may gap when you na scroll sobrang, down, oh, as in ano nga as in parang this is my second in kwentuhan today. Tapos parang napag-usapan din namin yung web comics. As in iba talaga yung pag-iisip or yung oh, pagpo-format ng comics for web and for print. oh. Pero dun sa part na bagong story for web dapat nagagawin, would you still like prep it for print or hindi? As in, it's strictly, ano to, web format. Ang hirap kasi, kasi nakakwentuhan ko si Mike Banting nung, kailan ba to? Nung last Comic Con, ayun nga, Hmm. nagtanong-tanong rin ako sa kanya kasi di ba yun yung main word na yun nga, nakwento niya na different, yun nga, yung different beast talaga siya, yung webtoon. Ayoko, doble yung trabaho. Oh, doble yung trabaho Pero, kasi parang para gawin siya for print and for web format, kailangan wider yung mm, mga drawing mo pero ang ipapakita mo lang sa web is more tighter oo, shots. So mm, parang sayang pag hindi mo pinrint, sayang mm, yung effort. So pag hindi mo naman ginawa tapos pinrint mo, pag-work, kailangan mo pa rin trabahuhin ulit. oo, So eventually, kuwari. Pag naging hit, no, pag ipapublish ni ano, whatever, ni Steven Spielberg. Oh, Pero nakakakita naman ako ng mga web comics na reformatted to print comics. Do yun nga, weird yung itsura. mm, Pero additional ano lang yun, effort siguro. siguro pag ano, gawin ko siyang paywalled yung comics na yun. Parang, hindi joke. Sa Paywall. Patreon. Pag paywall yung comics, wala nagbabasa eh. Well, sa experience ko. Pero malay natin, as in, baka sobrang intriguing nung gawin mong title. As in, willing Oo. silang magbayad. Pero pagkakwento ko nitong yung plot nito, no, may nag-AI na ng comics. Tapos nabuo na niya. Oo nga. As in, mapupunta na naman sa AI. Parang Pero sige, nakakatawa kasi parang last na nagpunta ko ng Discord tapos nag-try tayo mag-AI ng oh, sequential. Ano pa siya, abomination pa siya eh. Pero oh, ngayon usable na eh. disconnected panels pa yung Oo, tinry natin dati. disconnected 2 years panels ago, pa siya. parang ganun. Oh, yeah, 2 years ago lang yun. Tapos late last year, nag-try ako ulit.
kaya na niyang, pwede na siya, usable na siya. I-edit mo na lang na onti. Oo. It's bleak. Ang crazy nga nung AI eh. Yun. Aside from comics, nabasa ko tong sa ano binabasa ko tong yung tawag ito, LinkedIn. Hala, nakita niyo yung gap ng employment joke lang. Oh. Kasi ano parang kailangang mapahaba ko to for at least an hour. So, actually marami naman kaming pag-uusapan kasi si Kevin has been busy sa San Pablo organizing various Hmm. events. Oo, mga Ah, ganon. ang uh, pinaka kasali din ako was Seven Lakes Comics Hmm. Festival na we Hmm. started ano bang year? 2024? Technically November 2023. Yung Pero unang ocular natin, yeah, ano? oo. Oo nga, masaya 'yun kasi we were looking for venues noon. Oo. So, sa Yung mga kahabaan wedding, ng highway, nagpunta kami yung ng mga mga wedding hotel. venue. Nakakita kami ng mga way beyond ng budget. Tsaka merong isang venue, yung parang pa-curve na staircase. Tapos Oo, sabi natin, yung doon parang pwede bumaba yung guest. oo nga, pwede. Actually, magandang idea yun. Parang, pag lahat ng exhibitor, bababa doon. Para lang Oo, yung photo. i-announce mo, table number something. Ah, parang Tapos, debo. debut nila. Debut nila. Ang ano lang nun, ang saya lang na nung part na it's outside Metro Manila. Tapos, naging part din yung group mo yung org nyo sa Hmm. LB. Oo. Oo. Tapos, continuing while not officially pero continuing din yung legacy ni Sir Jerry. Ni Sir Jerry. Ni Sir Jerry. Kasi ayun nga, para sa mga listeners na hindi familiar, si Sir Jerry usually nag-organize dati sa San Pablo ng Oo. Yung mga grupo nila. events. Which you were Hmm. part of din, di ba? Part kayo ng Oo. group na yun eh. Oo. Ano nga parang yung San Pablo and LB and Comic Con, uh, naging kasi 'di ba ang dati nag-organize ng isang event sa LB was si Jonas. So Hmm. part of ng Hmm. group na 'yon. Tapos nag-spin off ba yung comic ano yung event dati ni Jonas sa LB? Yun, I forgot. Oo nga Parang nakalimutan ko na. comic Pero parang something. ano yun, di ba? Parang yun yung eventual nag-take root as LBCon kasi Technically, hindi siya LBCon. hindi Parang siya event LBCon siya eh. nung, Iba yung pangalan niya eh. Pero oo. kayo yung parang counterpart org nun. Bali dalawa yung org na nag-organize nun. Ah, Yung sa amin, tsaka isa pa. Limot ko na sa org. tapos yung group nyo eventually founded yung LBCon Oo. na hanggang ngayon going strong pa. Oo. Sobrang going strong nila. Oo, Congrats. mas going strong pa yung kaysa dun sa event ko eh. So, hindi nakakatawa kasi parang from the start, di ba? Before siya nagpunta dun sa Baker's Hall Baker Hall. Baker Hall, di ba? Parang, Oo. ano yun, nag-iba-ibang venue pa yun. Oo. Dalawang venue pa yun before napunta dun. Oo. Oo. Nagsimula, yung una, yung pinauna, yung hindi LBCon, dun sa may parang long na lecture hall, di ba? Tapos, Tapos yung isa is yung unang outside. LBCon, yung parang pabilog yung setup. ah pero yun, maganda yung may free food yun. Oo, may pasopa sila nun. So, matanong as kapwa organizer, how did you find organizing yung event? Pagod. Joke lang. Wala. Ano siya? I guess sana may natuto akong skills dun sa 2 years na pag-organize at pag-manage nung team.
nakakapagod siya. Pero masaya naman, lalo na pag-enjoy naman yung mga kasama mo. Di ba? Parang, lalo na, ah, ano ba to? Ano ba to? Spilling of, company secrets, pero joke lang. Pag nagmi-meeting kami, as in nasa Discord lang, ganun lang. Pero ano yun eh, kasi parang it's fascinating kasi half of the organizing team is nasa San Mm. Pablo Oo. and half is nandito sa may Quezon City. Oo. Nasa Laguna yung half, nasa QC yung others. Wala, Pero, yun nga, di ba yung, sorry ko. sige, ano yun? Hindi, yung sasabihin ko lang as di ba, as in yung origin lang naman ng organizing committee is parang sino-sino yung magkakasama nagdo-drawing na. Ah, At sino yung tinanong ko, sino gusto sumali sa committee? parang yung Go, iba nga okay. dun, ano lang eh, talagang nandun Ah, lang talaga sila. oo. Hello. Okay. Pero ano yun eh, as in, like with other kwentuhan, lagi namin sinasabi na importante kasi maganda yung binuong community ni Kevin sa Discord. Kasi it pushes productivity. You would think na yung nakikipag-usap ka with other people would make you less productive. Pero Hmm. for creatives na nagre-render, ba after mo mag-layout ng kung ano, tapos Ah. magre-render ka na lang, tapos meron kang background na mga kausap. Pwede kaya mag-zone out eh. Ah, pag merong nagyayak dun sa voice call, Uh, pwede kang mag-lock in. Magiging less Baka, productive ka lang pag may nag-aya ng game. ah, Which is, kailangan mo rin naman ng break. So, okay lang din. hmm, Tapos nga, fascinating that yung organizing ng Seven Lakes Comics Festival is half sa San Pablo, half dito sa QC. Pero just goes to show na importante talaga for any regional show na meron talagang homegrown organizing committee na hmm, nandun. hmm. Kasi parang lagi nga namin sinasabi, dapat sa inyo, kayo na lang talaga yun eh. Kasi you know the region well, you know yung creators better. And eventually sana nga more, 'di ba? More local yung Hmm. talent that join the Oo. event. Kasi yun Oo. naman yung magandang goal eh na kumalat yung mga creators away from Oo. Oo. NCR. Parang yun naman talaga yung mission vision statement natin dun sa Seven Lakes, di ba? Na parang to encourage more creators. Aside from yung encourage more appreciation at readership, yun rin may umusbong rin ang mga creators dito. Ayun. Oo nga. Uh, Siguro magandang gawin natin dyan is since we're dun na, we should invite others sa ibang 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 cities ng Laguna, yung pati Batangas, Cavite. Kasi kailangan talaga natin ng event na hindi nasa Manila eh. Mm. Ang nakikita ko naman is while it's okay na nagkaroon na rin ng event outside ng Luzon, pero ang laki ng Luzon. Ang laki ng Luzon eh. Mm. Parang tinalunan na yung ibang region eh. Dito na tayo sa Cebu. Oo. Tapos bahala na kayo dyan. Anong nakikita mong, ito yung usual ko mga tanong, yung in 5 years, as for your comic book career and for Seven Lakes, ano yung mga gusto mo makita? Ah, dream ba? As in, or yung realistic Dream outlook? projects, okay yan. Siguro hopefully in 5 years tapos na yung punot dulo. Ganon. Sige, Hopefully pag-usapan in natin five yan, punat dulo. Ilang chapters, ilang pages yung plano mo talaga for a complete story ng punot dulo? yung napaka-pretentious na word, pero yung vision ko talaga doon is slow burn talaga siya na story. Kasi parang isa sa mga inspiration ko rin yung si Shuzo Oshimi, yung mangaka, na sobrang
ang bagal niya magkwento. Tapos halos kada chapter yata wala nangyayari ganun. Pero anyway, so yung ang initial idea ko is parang 50-60 pages per issue. Tapos 5 issue siya. So around 250 ganun. Hmm. Medyo makapal na book. Oo. Tapos, you don't plan on coloring it. It's yung sepia tone lang siya. Oo. Sepia talaga. Mapa. So, in 5 years, hopefully matapos na yung Passing Bloom Oo. and yung Tagalog version. Oo. Punot dulo. Ano yun medyo pareho tayo ng process na sinusulat natin siya in another language pero nilalabas natin in another language. Mm. Kasi ako, na-witness ng ibang mga ka-collaborator ko na pag minsan nagsulat ako in English, yung script ng digmaan, English siya. Oo. Tapos pag nilabas ko siya, saka ko siya ita-translate. Mas Oo. madali ba sa'yo magsulat in which language? Sa English. Di ba mas madali eh. Kasi parang Oo. mas tinuro kasi yun eh. Oo. Mas baka parang nga siyang meta kasi na ano, dahil sa American education, mas sanay ka sa English. Or whatever. So sa process mo, sinusulat mo ba siya talaga kaagad? Or more visual ang pagsulat mo? Nung bali, di ba nung finish ko siya, kailangan may buo ng kwento. So yun, nagsulat na ako ng buong kwento. Pero Kaya nung parang, required, sinulat mo. Pero nung ginagawa mo siya, hindi. ah, pero yun nga, babaguhin ko rin naman yun. May gusto pa akong i-rearrange or whatever na parts. Pero yung pagdating naman dun sa dialogue, ano, I guess para siyang Marvel method na dinodrawing ko muna. Tapos ako na lang iisip yung mas pinaka-specific na dialogue na sasabihin niya. Pero kumbaga, base nga dun sa yung itsura ng mukha, yung ganun, doon ko na lang ina-adjust yung dialogue. Close siya dun sa parang process niyo ni Jerry with Zabacoca. Oo. Na, pero ako lang yung ano rin. Pero ikaw lang din. Pero actually maganda siyang exercise. Marami akong mga chapters ng Digmaan na ganun yung ginawa ko. Nagsabi lang ako ng mga visuals doon sa magdo-drawing. Mm. Tapos, pero wala pa talaga akong dialogue na iniisip or Mm. wala pa rin narration. Kaya ganun yun eh. Kaya ang pangit nung face. Pero yun, maliban dun, pag nakaisip rin ako ng parang isang eksena dun sa story, yung as in, hindi ako nagko-comics nun, parang, let's say, nasa jeep ako or whatever. Sinusulat ko na siya dun sa tablet ko, yung dialogue, parang, naisip ko tong scene, yung parang confrontation ni ano kay ganyan. Tapos nakaisip ko magandang dialogue. Sinusulat ko na dun sa tablet ko. Tapos This is yun. very important na pag nakaisip kayo ng magandang elemento nung para sa comics nyo, isulat nyo. Kasi Oo. makakalimutan nyo yun eh. Oo, makakalimutan niyo yun. Tapos, Kalat-kalat nga yun notes. tapos, ang mangyayari sa kanila, di, may maganda sila naisip, tapos magtatrabaho sila, pipilitin yung isipin kung ano yung maganda yung naisip. Oo. Tapos wala kayo magagawa. Oo. Pag nawala yun, ano na, into the ether na. Oo. So, Na-generate na yun ng AI. Inigo. kinuha na ng kung sino yun. For sa events naman, sa San Pablo, Hmm. ano yung naiisip mong magandang mangyari within the next 5 years? So, in line ba to do with Seven Leagues or as in yung in general? In general. In general. In general, kasi yung napansin namin, dito sa San Paulo, parang mas proactive sila sa pag platform at pag-spotlight sa mga art communities this past 2025. So, ideally nga, more local support, hindi lang yung sa LGU, kahit din sa mga yung taga rito mismo. Mm-mm. Ayun, that would be nice. Kasi nga parang untapped potential yung art scene dito sa San Pablo. Kung base pa lang dun sa parang yung recent event last October, yung San Pablo Art Circuit.
na para Mm. siyang collaborative week-long event ng iba't ibang galleries at art spaces. So doon makita mo, madami palang mga museum at galleries dito sa Pablo at madami ring artists. Ayun. Mas specific naman sa comics, na, inline na dun sa Seven Lakes to. Siguro yung, hindi, aside from dun sa yung trade show or yung main festival, siguro, we're hoping rin na to focus rin sa community building activities such as workshops, Mm. tsaka school tours. Kasi nga, uh, let's say, these past two comics festivals, yun, na-introduce na natin yung, may comics pala dun sa mga tao na hindi aware. Pero yung second part ng, I guess, yung vision natin na mag-encourage ng creators, yun yung parang hindi pa nangyayari. Kasi nga, base dun sa observation natin ng pangalawang festival, wala namang new creator from San Pablo yung sumali. Ganon. Mm. Oo nga, oo. Still mostly from Manila pa rin Mm-mm. yung mga Mm-mm. sumasali. Oo. So yun, more on, Magandang ano yun eh, meron akong inattendang event. Tapos sa Kwentun, di ba? ah, Kwentun is parang ano sila eh. Maganda yung event that I attended last December. Kasi aside from having a trade show, meron silang in-invite na mga artists na either published nila or mga friends nila. May workshop sila. Tapos during nung event, they had a contest. As in, on the spot comics contest na on four the spot. pages. So parang For things. uh, maganda siya kasi parang dual purpose which we did naman nung first, 'di ba? We did yun yung nung meron tayong comics contest. Tapos pero Mm. ano siya as in we made it na prior in-announce na natin Oo. yung gagawin nila. Pero parang maganda nga yung method na yun that meron kang captive may captive kang student Oo. audience that uh, may immersion kasi merong mga nagbebenta ng comics. Tapos while they're Mm. making yung comics. Oo. Pero hindi siya yung komikero pipeline. Joke lang. Oh, pero yun nga, this year parang ang focus ng group natin more on workshops eh. Oo. Para talagang ano eh, naghahanap tayo ng mga bagong magko-comics. Oo. Hindi naman, yung isa pa din sa pinag-usapan natin, di ba? Parang yung museum space, yung gallery space ng Art Corridor at ng Comicero Comics Museum. Yung parang idea natin para siyang magiging quasi-studio for a weekend, di ba? Kaya oo, Tapos as doon in, magse-set up ng art tables tsaka Xerox machine. with Para the siyang goal na immersive. makagawa nga sila. Oo. Tapos eventually, kung magte-trade show tayo ulit, sila na yung nagtitinda. Or Oo. pwede natin silang i-showcase na ito yung Oo. mga nag-workshop for Mm. Computer Museum. Oo. So I guess yun yung isa dun sa mga events natin this year. Oh, hindi pa tayo nagmi-meeting talaga. Oo. So, ito na Oo. yung meeting actually. Oo. So, may sama na sila. Panoodin na lang nila sa mama. Tapos i-comment na lang nila yung notes nila dun sa YouTube. Hindi kasi ano eh, as in, well, ayun nga, isipin mo yung, pag-usapan natin yung Sulyap, kasi sabi ni Sherry, promote ko daw na 10th year Oo. ng Sulyap 3. Uh, yung Sulyap was a product nung time na mas konti pa lang yung nag-create ng comics kahit dito sa Manila. Mm. Um, I find it funny na 10 years after ng 3, parang wala namang masyadong dumagdag. So parang uh, kasi before, 'di ba? Nag rin eh, may aside from the local events, alam ko talaga merong partner siya, merong ibang events na going to the schools. Mm. Tapos naalala ko din previous with Comic Con when we were younger, we used to do a lot of school fairs. Tapos yung mga bata na bumili sa amin,
these were the kids din, these were the creators din na sumali ng Comic-Con after. So kailangan mo talagang i-continue na yung to influence and inspire younger creators to create. Tapos Oo. kailangan nila ng venue ng kung saan sila maglalabas ng kanilang Mm. books. Mm. So, I guess yun talaga yung magiging goal natin this year. Oo. Dumami yung nag-i-release. Hmm. Ayun nga eh, parang gusto ko talagang, well, okay that we started it in San Pablo. Maganda sana if like, ano ba yung pinakamalapit na town ng Batang? Santo Tomas. Oo. Baka may mga creators sa Santo Tomas na gusto sumali din. Mm. Or we could do events din doon. Or sa city, kung saan kami galing ni Josel. Oo. Yun sa may pier. Uh, kasi wala namang makikita kasi doon. Yung port lang eh. um, so, yun. That's the event. Ayun yung comics mo. Uh, meron ka bang other issues that you would like to discuss? Issues? Wala. uh, na hapyawan na natin yung AI. Oo. Alam ko, ano, well, mas private na topic yun. But there was a reason kung bakit nag-start yung Discord. Ewan ko kung yun pa rin yung feeling nyo. Ayun nga, when I started joining yung Discord group mo, madalas na joke doon was you guys looking for a lateral move away Oo. from comics. Oo. Kasi let's face it, madalas din naman mapag-usapan dito sa kwentuhan na comics is not our livelihood but it's our livelihood. Pinagpipilitan maging livelihood. Oo. Pinagpipilitan natin maging livelihood looking for local clients na sana na sustainable, di ba? Pero Mm. what always happens is kailangan mo talagang maghanap ng client outside the Philippines para maging sustainable na livelihood siya. Mm. So, yun, naririnig ko sa usapan ninyo that you were looking for a more creative na work, still creative work, but would be a sustainable with sustainable salary. Oo. Oo. That was like 3 years ago, di ba? Oo. Like 2 years ago. Nag-start na. Wala pa naman sa ating tumatalon talaga na Oo. stop. Pero parang, Ano yun? yun nga, every time na mag-uusap kayo nun, ang nakakatawa nun is I would see most of you doing comics pa Oo. rin. Oo. Oo. Yun nga yun rin yung parang nakakatawa nga doon. Yung for lack of better word, yung nagwa-whine about comics habang dinodrawing yung comics namin. Yun yung Oo, kasi nakakatawa. ayun nga, parang laging sinasabi, ba't ba natin ito ginagawa, ganyan-ganyan. Tapos, pwedeng tingnan nyo nga, okay itong, Oo. Oo. Di ba? Maganda ba yung flow? Okay ba yung dialogue? Wala naman tayong papala dito. Pero ang ganda ng page na nagawa. pero maganda yung page na nagagawa. And like I said, 3 years na, wala pa rin talagang tumatalon away from making comics. Mm. Meron ka bang idea kung bakit ganun? Parang, sinasabi ko nga kay Sherry, usually kasi well, ngayon hindi na ako masyado nagre-reklamo kasi parang feeling ko sobrang nadadown si Sherry pag nagre-reklamo ako about doing stuff. Pero kasi parang while I'm doing it, tas nagre-reklamo ka, mas gumaganda yung gawa eh for some reason. Hindi ko alam pa. Pero parang ano lang siya eh, parang kailangan mo lang ilabas pero hindi mo naman Oo. talaga gagawin unless Oo, I mabigyan ka guess. talaga ng opportunity na, uy, Oo. meron akong offer mag-advertising ka na lang ulit or magganyan ka na lang ulit. Oo. O mag-painting talaga. Ganun. Parang ano yan eh, parang ito, share ko. When merong year, last year ba? Hindi, last year. Noong 2003 ata, 2023, di ba? Naghahanap ako ng work noon. As in, talagang, yun, nung time na yun, parang feeling ko magla-lateral move na talaga ako. Hmm.
Tapos ang naging ang nag nag hold back sa akin kasi is hindi ganun kalaki yung sweldo ng mga work talaga dito sa Pilipinas. And kung susumahin mo na, okay, it will be a regular paycheck. Pero pag nakakuha ko ng client ulit, parang barya lang 'to eh. So parang yun yung nag-hold back sa akin. Tapos mawawalan ako ng oras to do yung stuff that I was na gusto kong gawin, Oo. which is comics. So parang yun yung nag-hold back sa akin. Tapos fortunately, nung start nung 2024, nakakuha ulit ako ng regular client na nagpapadrawing ng comics. Tapos, Mm. well, dapat tapusin ko yun this month, yung pages ko para magpatuloy siya. Pero, nandun yung, well, kailangan din malaman ng mga listeners that lucrative naman yung bayad sa comics in compared sa salary dito. As long as Mm. makakuha ka ng magandang client. Oo. Pero yun nga, yun yung double-edged na sword siya eh. Kasi pwede kang kumita tapos hindi siya regular. Oo. Pag natapos mo yung book, hindi mo alam kung may second issue pa ba to. Oo. Oo, ayun. Tapos ako naman personally, pag nakakakuha ko ng projects, ang kinukuha ko talaga sin parang illustration gigs lang talaga. Parang ayoko nang kumuha ng comics. Mm. Gusto ko yung energy ko para sa comics is napupunta lang na dun sa sarili kong work. Para sa project mo, 'di ba? Oo. Ito na pag-usapan din namin ni Randy yan eh. Na, si Randy kasi ano na yung grizzled na veteran. Oo. So kailangan mo magkaroon ng ganong habit na kaya mo pa rin na gumawa ng comics for other people. Pero kaya mo pa rin Mm. maglaan ng oras para sa sarili mong comics. Which is hard. Kasi Oo. sobrang, yun nga, sobrang time consuming gumawa ng comics. Tapos pag minsan nga hindi ganun kataas yung bigay, Oo. imagine mo, ginamit mo na yung energy mo para gawin yung comics nila. Wala lang Oo. meron kang pera. Tapos wala ka na energy para gawin yung sa'yo. Mm. In-apply mo yung mga turo ni Scott McCloud dun sa page. Tapos ginawa mo ng 3 araw. Hindi kasi, hindi ni, kailangan kasi matutunan ng mga natin as creators na kung ano yung binigay nating presyo. Kasi that's a daily wage eh, di ba? Oo. So, bawa nagbigay tayo $30. Dapat yung page na yun matapos mo na isang araw kasi $30, magkano lang yun? Tapos gagawin mo isang linggo. Oo. So, ano rin, parang kailangan mong i-manage yung oras mo and effort mo Mm. for that page na kinote mo. Di ba? Excuse me. So, yun. May plano ka pa rin ba mag-lateral move away from comics? Sana kung yun nga, pag may nagka-opportunity, why not? Uh, so, yun, para sa mga creative studios yun, yun, baka gusto nyo Oo. kunin na Oo. kunin nyo na si Sir Kevin para Gusto niyo magpa-painting. Joke lang. uh, Gusto niyo ng mural na malaki, ng Linclair. Joke lang. so yun. Final thoughts for this kwentuhan, which is very very sabog na kwentuhan. Pero yun Downer guys, ba? maganda Joke yung lang. mga natalakay natin about Seven Lakes and your projects. And magandang topic din kasi yun yung thoughts about moving away from comics. Pero matindi talaga yung pull ng medium na comics eh. Oo. Hindi mo talaga maiiwan eh. Wala. Masaya talaga siya na. Masaya siyang gawin. Oo. And, Hindi lang siya masayang gawin eh. Even itong ginagawa ko, talking to creators na gumagawa ng comics. As in, kasi like paulit-ulit with this kwentuhan, wala naman talaga kami kinikita comics locally eh. Most of oo. us do it. Ay, ako, 20 years ko nang ginagawa to locally, pero
here and there lang ako kumikita dito locally. Mas siguro mabibilang ko lang sa isang kamay yung nabayaran ako ng tama dito sa Pilipinas. Pero or kumita ako doon sa sarili kong gawa. Pero yun nga eh, parang I guess ingrained na lang talaga with most of us na gustong gumawa ng comics. Ano siya? Definition of insanity. Joke lang. Hindi kasi ano rin eh, parang napapansin ko na rin na most of the mga nagko-comics, laging yun yung joke na parang, ba't nga ba tayo nagko-comics? Wala naman tayo kinikita Oo. dito. Eh, parang nagiging sounding board, nagiging ano na siya, habit. So pag naririnig ng mga bata, parang Oo. disheartened sila or na-shock sila na marinig yun. So, Oo. medyo inaano ko nga eh, pina-flush out ko sa system ko na hindi kailangan natin mag-inspire nga mga bata. Lol. Otherwise, mamatay yung Oo. culture, yung tradition. So, yun nga. So this year, mag-i-inspire ako ng mga bata. Mag-comics kayo. Masaya dito. Oo. Pero Oo. ano rin naman eh. Meron din mga creators na sobrang positive about Mm. creating comics. Mga nagsisimula pa lang. Oo. So, encourage natin yung mga nagsisimula pa lang. Oo. Uh, and like I said din sa ibang kwentuhan, marami ng mga naganap na nawala before, 10 years ago when Suyap Mm. started, nawala. As in, meron mas maraming publishers ngayon, mas maraming uh, opportunities like yung contest and meron ding mga nadadala na yung mga titles nyo outside the Philippines. So, malay nyo, maging Teenage Mutant Ninja Turtles yung isa sa mga titles na yan. Magkaroon ng animated series, magkaroon ng toy line, tapos hindi nyo na kailangan gumawa ng comics kasi mayaman kayo. Tapos kung solo mo lang yung story mo, hindi mo makakaawa yung collaborator mo. Basta ano naman, basta hindi nyo, mag-aaway pa kayo collaborate. So, huwag ka lang makapag-collaborate with others. Ay, yung context yun yung kasi di sa ano di ba? Sa TMNT, yung sina Eastman. Hindi lang naman yun eh. As in, marami pang iba tayong pwedeng i-cite na samples na nag-away sila dahil naging malaki yung project nilang dalawa. So, yun. Final words, Sir Kevin, for all the listeners. Ano ma-advise nyo? Yun nga, kalimutan nyo yung mga sinabi ko about yung comics. Mag-comics kayo, Oo. ma-inspired kayo Oo. mag-comics. Bali, yung pinaka last parts nito is parang fictional yun. Hindi yun nangyari. Para siyang ano, play siya, immersive play ng ano, Down on Their Luck Comics Makers. So, hindi totoo nangyari yung mga pinag-usapan. Hindi, joke lang. Ano, masayang gumawa ng comics. Kung may kwento kayo, gawin nyo na yung kwento nyo. Ito rin yata yung sinabi ko last time. Pero yun nga, habang marami pa kayong free time, kuwari, undergrad ka pa, or ganun, kwento mo na yung gusto mong gawing kwento. Kahit hindi nga comics eh, kuwari, libro or whatever, or Sulat nyo yung animation. ideas nyo somewhere, Oo. tapos make it available for people to read it. Oo. Uh, Yun, papiaw na pahabol din. Yun din yung plano ko dun sa Punot Dulo is yung at least yung Tagalog version. Pag tapos ko na siya, tapos yung 5 pages, i-upload ko na lang somewhere para may makabasa na kaysa naka-inbox siya. Kasi parang, yun nga, 50 pages or 60 pages na yun, tapos ilan lang yung nakakabasa. tsaka, di ba, Hmm. kung isi-self-publish namin yan, say, makapag-print ako ng 300 copies, 300 na tao lang yung makakabasa nun. Mm. Mm. Uh, pero, So, sila, may physical copy sila. Kasi, oo. ayun na yung reward nila for buying it. Pero Mm. para mas magkaroon ng wider readership siya, kailangan siya maging available kasi distribution naman namin sobrang limited.
Parang ano na rin, Mm. tanong sa akin to why I put up my pages lahat sa Facebook. Para mas maraming makabasa kasi sino lang ba makakabasa nung 1,000 kung kinopya 1,000 tao lang. Oo. So, yun. So, sobrang thankful namin sa bumibili ng physical copies kasi it allows Oo. us to continue doing it. Tapos, sobrang thankful din kami sa mga nagbabasa online at lalo na sa mga nagbibigay ng feedback about ng work. Kasi the worst thing that they could feel as a creator is naglabas ka ng isang bagay tapos wala man lang nagsabi ng ang pangit naman ito. Parang binasa nila tapos wala man lang nag-feedback ng kahit ano. Oo nga. So yun. Thank you Sir Kevin sa oras. Sorry Salamat medyo rin sa sunog yung ating saan nila mababasa yung iyong works? Alam ko aside from yung Punot Dulo you've released several zines. Oo, yung isa maliban dun sa Punot Dulo, naggawa rin ako ng parang autobio na comics, yung A Hole Where Someone Was. Actually ganda Naka-upload yung nun. Maganda yung book na yun. Nilabas mo LBcon this year or last year? parang 2024 yata. 2024. Oo. Ayun, Parang ano naka-upload rin, siya sa IG. ano siya, reflective siya with yung kasi pinagsasabi natin kanina about Oo, questioning yung oo. paggawa namin ng comics. Oh, parang, tapos essentially siya yung sagot dun sa ano, kung magla-lateral move pa ba, or ganun. Uh, so yan, if available ba siya online? Ako nasa IG ko. Nasa Instagram. Follow nyo si Sir Kevin kasi Oh, nagpo-post siya ng art madalas. Ako hindi. bali nga, dun na nga lang ako sa IG nagpo-post ng art house. Automatic na nagpo-post sa ano, Facebook. Parang ano na siya, nakakonect naman. One Oo. owner lang naman yun. Oo. Sila lang naman pareho. Meta rin lang naman. So yun, follow natin si Sir Kevin sa kanyang IG. Meron Salamat. ka ring Facebook page, right? The Yung Rowing. drawings, pero hindi yun updated. Ah, But sa drawings natin, yung mga gag strips ko na yearly lang lumalabas. Tapos, support nyo yung activities or events ng Seven Lakes Comics Oo nga, Festival na tama. di pa namin napag-meetingan talaga kung ano Oo. yung magiging mga activities na yun. Pero yun nga, it would probably more focus on workshops and school fairs. School tours. So, Tapos, ah, support na rin nyo yung Comicare Museum sa San Pablo. mm, bisita kayo. Lalo na ngayon January kasi piyesta sa San Pablo, madami kayong makitang things. Things. Sa ano, as in, it's parang siyang tether natin to our glorious comics past. Makita niyo kung Siya, gaano ka rich and varied yung mga comics na ginagawa sa Pilipinas. oo. Kasi so far siya pa lang talaga yung nag-iisang comics museum. Hmm. Oo. Ah, siya lang So yung yun. focus talaga sa Filipino comics kasi Oo. wala naman siya wala akong nothing comes to mind na kapareho niya. Siguro Mm. is yung mga lumang compilation dati sa libraries pero sobrang konti na rin nun eh. Hindi ko na alam nga kung ano nangyari dati kasi may mga compilation yung mga publications sa mga libraries. Pero ngayon nawala na eh. So I don't know kung nasa na yung mga kopya na yun. Oo. Okay, yun natin rin sa museum. Yung mga para makakapal. Nakabook Dati may bind. mga ganun. Naalala ko, library namin dati merong movement. Hindi ko na alam kung nasaan sila. Hindi rin kasi na-archive yung comics history natin. So, good step yung Comicary Museum para sa mga Mm. interested with Filipino comics na i-visit nyo. And din nga, kain kayo sa San Pablo, masarap pagkain. Oo. Oo nga. Mura pa. Uh, kaya paborito namin pumunta ng San Pablo eh. Oo. Bili yung Sans Rival dun sa amin. Oo nga, may Sans Rival doon, no? Nag-viral din pala yon yung post ko about yung Sans Rival na yun. Ah, Hindi lang si Boy Abunda yung nag-viral na post ko.
Oh, kasi ano yun, di ba? Parang dinadayo pa ni Ate Shawi dati. Oo, nagpapabili daw nun. So yun, again, thank you. Support natin si Sir Kevin and yung projects niya and Seven Lakes Comics Festival. Share niyo yung aming usapan with those who are interested with Filipino comics. Subscribe kayo sa channel. Yung books mo ba, saan mabibili? Books. Meron ka Maliban pa dun ba bang sa indies? copies? May indies pa ako. I guess kung sasala ako sa LB ko na yun. Ay, LB Con malapit na. February. Next month na yun. Ah, tapos meron yung new edition ng Bacoca na published by Comiket. Ay, oo, Ayun. yeah, oo. Comiket has been reprinting yung books ni Mm. Jerry. So, hindi lang Ah, Bukokak, pati yung Elmer at yung Wasted. Wasted. So, kung interested kayo sa comics from the early 2000s. Ah, Oh, kasi Elmer Wasted early 2000s. oh my God. 90s nga yung Wasted. Um, So, yun. Thank you sa lahat. Samahan niyo ulit ako sa mga susunod na kwento. Bye, guys. Bye-bye.